Kinabukasan halos tinanghali na talaga nang gising si Amanda dahil totoong napasarap nga ang kanyang tulog at talagang namiss niya rin ang dati niyang silid. Pagkatapos din kasi nilang kumain kahapon pagka-uwi nila, agad na nga siyang pumunta sa dati niyang silid at pagkapasok niya nga doon, kitang-kita naman na talagang alaga sa linis sa mga gamit niya doon dahil talagang maayos lahat ng gamit doon. At talagang na-miss niya ang silid niyang yon at naglinis siya kaagad ng kanyang katawan at agad nahiga at di na nga namalayan pa, napasarap na nga talaga ang kanyang tulog. Pagkabangon nga ni Amanda, agad na niyang ginawa ang kanyang morning routine bago siya tuluyang lumabas ng kanyang silid upang kumain ng agahan dahil ramdam na nga niya ang pagkalam ng kanyang tiyan dahil maaga-aga pa nga silang kumain kahapon. Pagkababa ni Amanda, agad na siyang dumiretso sa kanilang kusina at naabutan nga niya ron ang kanyang ina na nagluluto. "Good morning, Mom," bati ni Amanda sa kanyang ina, saka siya humalik sa pisnito. "Good morning din, anak. Mukhang napasarap ang tulog mo at tanghali ka na ng gising." Nakangiti namang sagot ni Beatrice sa kanyang anak. "Oo nga po, Mom. Napasarap po yata talaga ang tulog ko at di ko na po namalayan pang oras at tanghali na po pala," sagot ni Amanda at parang bigla nga siyang nahiya sa kanyang ina. Dati kasi palaging maagang nagigising si Amanda. Kahit nang nasa London nga siya talagang maaga siyang nagigising dahil kailangan niyang pumunta sa kanyang trabaho. "Alam kong gutom ka na. Sige, maupo ka na ron at dadalan kita ng pagkain mo doon," sabi ni Beatrice kay Amanda. "Naku ma'am, ako na po. Kaya ko naman po yan." Pagtanggi kaagad ni Amanda dahil nasanay na rin siyang kumilos ng sarili niya lang dahil wala silang kasambahay sa London ng ate Charlene niya. "Sige na anak, namiss din kita kaya maupo ka na doon at sasabay na rin kitang kumain." Nakangiti pang sagot ni Beatrice, sa kanya tinalikuran nga si Amanda at agad kumuha ng kakainin nilang dalawa. Kakamot-kamot naman sa kanyang ulo na sumunod na lamang si Amanda sa kanyang ina dahil ayaw niya na magalit to sa kanya. Dahil ayaw niyang sumunod kaagad dito. Magana namang kumain si Amanda ng kanyang agahan. Bukod kasi sa gutom talaga siya, na-miss din niya talagang kumain kasama ng kanyang ina tuwing umaga. "Anak, kailan ka mag-aasikaso ng mga kakailanganin mo sa iyong kasal?" Tanong ni Beatrice kay Amanda pagkatapos nga nilang kumain. Baka po next week na lang siguro, Mom. Gusto ko po munang sulitin ang pahinga ko dahil panigurado, pag nag-asikaso na po ako, magiging abala na naman ako," sagot ni Amanda sa kanyang ina. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Beatrice, tsaka niya seryosong tiningnan si Amanda. "Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mong magpakasal kay Zach? Di naman sa tinututulan kong desisyon mo niyan, pero sana anak, pag-isipan mo munang mabuti. Hindi birang pag-aasawa anak at hindi yan isang laro lamang dahil kapag nakasal na kayo matatali ka na sa kanya," seryosong sabi ni Beatrice kay Amanda. Bigla namang natigilan si Amanda sa sinabi ng kanyang ina. Alam niya kasi na hindi pabor ang kanyang magulang sa relasyon nila ni Zach. Minsan lamang kasing nakita ni na Beatrice at Liam ang nobyo ng kanilang anak at parang hindi palagay ang kanilang loob dito. Oo nga at gwapo ito. At ayon sa kwento ni Amanda, mabait naman daw, pero di kasi nila gusto ang inugali nito na minsan silang magkita. Dahil iniwan nga nito ng basta na lamang si Amanda at hindi man lang nagpaalam sa kanila. At para sa kanila, kabastusan talaga yon. Napabuntong hininga si Amanda at sa kanya hinawakan ang kamay ng kanyang ina na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. "Mom, di ba po, naipaliwanag ko na po sa inyo ang tungkol sa bagay na yan?" sabi ni Amanda. "Mabait naman po talaga si Zach at isa pa po, alam ko naman po na mahal niya ako." Dagdag pa ni Amanda. Ikaw anak, mahal mo ba talaga siya?" tanong din naman ni Beatrice. "Anak, kahit hindi mo sabihin sa akin, ramdam kong may kaiba sa'yo dahil ako ang iyong ina. Kaya wag mong ipipilit ang kasal na yan kung di mo naman mahal ang lalaking yon. Hindi porket mabait ang isang tao ay ayos na. Hindi ganun yun, anak. Dapat may respeto at pagmamahal kayo sa isa't isa." Pangaral pa ni Beatrice sa kanyang anak. Di naman kaagad nakasagot si Amanda sa kanyang ina, kaya katahimikan naman na namagitan sa kanilang dalawa doon. Sa pagkakataong to, si Beatrice naman ang humawak sa kamay ni Amanda, sa kanya to marahang pinisil. Agad namang napatingin si Amanda sa kanyang ina at nakitang matamis tong nakangiti sa kanya habang pinipisil nito ang kanyang kamay. "Anak,
Maaari ka namang tumigil dito sa bansa at wag nang bumalik pa ng London. Kung tutuusin nga kahit di ka naman na magtrabaho, ayos lamang. Kaya ka lang naman namin pinapunta doon para mag-enjoy ka doon. Pero kung gusto mo talaga na nagtatrabaho pa rin, marami namang ospital dito. Pwede namang dito ka na lang magtrabaho eh. Pambabasag ni Beatrice sa katahimikan nilang mag-ina. Muli, napabuntong hininga na lamang si Amanda. Saka siya ngumiti sa kanyang ina. Mom, masaya naman po ako sa piling ni Zach. Siguro po sadyang di lang maganda ang unang beses niyong pagkikita. Pero promise mo, mabait po talaga siya. Pagtatanggol pa ni Amanda kay Zach. Mahal mo ba talaga si Zach? Seryosong tanong muli ni Beatrice sa kanyang anak. Mom, hindi po ako magpapakasal sa kanya kung di ko po siya mahal. Nakangiti pa na sagot ni Amanda sa kanyang ina. Pero kahit na nakangiti ito, hindi naman nakaligtas sa paningin ni Beatrice ang lungkot sa mata ng kanyang anak. Ikaw ang bahala. Desisyon mo yan at malaki ka na rin. Pero pag-isipan mo ring mabuti ang tungkol sa pagpapakasal niyong yan. Sagot ni Beatrice. Sa totoo lang anak, aaminin ko sa ito ngayon. Hindi ko talaga gusto ang lalaking yon. Isipin mo naman na ikaw ang pinag-aasikaso niya rito mag-isa. Di man lang niya kinakausap ang daddy mo. Bilang yata sa daliri ko sa kamay kung ilang beses ko palang nakita ang lalaking yan at hindi talaga ako komportable sa kanya. Dagdag pa ni Beatrice. At sinabi na talaga niya sa kanyang anak ang kung anumang nararamdaman niya ngayon. I'm sorry, Mom. Hayaan niyo po at kakausapin ko po si Zach tungkol sa bagay na yan. Sagot ni Amanda at parang bigla na rin siyang nahiya sa kanyang ina. Di na kailangan anak, dahil dapat siyang nagkukusang lumapit sa amin. Basta sinabi ko na sa iyo ang tunay kong saloobin tungkol sa lalaking yon. Sagot ni Beatrice sa kanyang anak. Basta ang gusto ko lamang anak, mapabuti ka. Kaya pag-isipan mo munang maigi ang tungkol sa bagay na yan. Huwag mong madaliin ang pagpapakasal ninyong dalawa. Dagdag pa ni Beatrice. Dahan-dahan naman tumango si Amanda sa kanyang ina at di na siya nagsalita pa dahil ramdam niya na di na maganda ang mood ng kanyang ina dahil sa pinag-uusapan nila na si Zach. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Next week nga pala birthday ng anak ng Kuya Noah at Ate Shirley mo. Iniimbitahan nila tayo doon kaya dapat pumunta tayong lahat doon. Sabi ni Beatrice kay Amanda nang maalala nga niya ang tungkol sa kaarawan ng anak ni Noah at Shirley. Gaya kasi ng dati. Sa tuwing may okasyon nga sa pamilya Chua, hindi pwedeng wala sila doon dahil parang pamilya na rin talaga ang turingan nila noon pa man. Dahil sa matalik na magkaibigan noon pa man sina Beatrice at Angeline at maging sina Denver at Liam. Po, baka po pwedeng di na lang po muna ako sumama sa party na yan? Nauutal pa na sagot ni Amanda sa kanyang ina. Why? Kunot noo pa ang tanong ni Beatrice kay Amanda. Gusto mo ba na talagang magtampo sa'yo ang tita Angeline mo dahil kahit narito ka hindi ka sasama sa amin papunta doon? Dagdag pa ni Beatrice. Bigla namang natigilan si Amanda at bigla siyang nag-isip nung pwede niyang idahilan pa dito. Gusto na rin naman niyang makita ang tita Angeline niya dahil miss na nga rin niya ito. Pero bigla niya kasing naalala si Dimitri. Bigla niya naisip kung handa na ba talaga siyang harapin muli ang dating kaibigan niya na minsan niyang minahal. Ayoko naman po na magtampo si Tita Angeline sa akin, Mom. Kaso po nahiya ako sa kanya dahil sa biglaan kong pag-alis noon. Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Bakit ka naman mahihiya, anak? Naiintindihan ka naman ng Tita Angeline mo at isa pa, miss na miss ka na rin noon. Dahil sa tuwing magkikita nga kami, lagi kanyang tinatanong sa akin. Sagot ni Beatrice sa kanyang anak. Napabuntong hininga naman si Amanda at mukhang wala na talaga siyang maidadahilan pa sa kanyang ina para payagan siya nito na hindi sumama sa party na yon. Dahan-dahan namang tumango na lamang si Amanda sa kanyang ina. Sige po, Mom. Sasama na po ako sa inyo. Sumusukong sagot ni Amanda sa kanyang ina dahil ayaw naman nga niya na pati nga ito ay sumama rin ang loob sa kanya. Agad naman na napangiti si Beatrice dahil sa sinabi ni Amanda. Alam kasi niya na namimiss na nga rin ito ni Angeline dahil parang anak na nga rin ang turing nito sa kanyang mga anak. Pero ramdam din niya na parang napilitan nga lang si Amanda at alam niya ang dahilan nito. Walang iba kundi si Dimitri dahil siguradong magkukrus ang landas ng mga ito doon. Mabuti naman kung ganun. Tiyak na matutuwa ang tita Angeline mo niyan.
Hindi ko rin muna sasabihin sa kanya na narito ka na para ma-surprise na siya. Ngiti-ngiti pa na sabi ni Beatrice sa kanyang anak. Nginitian na lamang naman ni Amanda ang kanyang ina at hindi naman na nagsalita pa para hindi na nga humaba pa ang kanilang usapan na mag-ina. Pero sa kaloob-looban niya, hindi nga niya talaga alam kung paano ba niya muling haharapin ang taong minsan na nga niyang minahal dahil panigurado naman naroon din talaga si Dimitri dahil pamangkin nga nito ang may kaarawan. Gusto sana kasi niya munang iwasan na mag-cruise ang kanilang landas sa dalawa pero mukhang malabo nga yung mangyari lalo na't malapit sa isa't isa ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ngang kumain nila Amanda at Beatrice, nagpasya naman si Amanda na tumambay muna sa kanilang garden habang ang kanyang ina ay bumalik na nga sa kanilang kusina at ipinagpatuloy na nito ang kanyang ginagawa kanina. Habang nagpapahangin nga si Amanda, bigla namang tumunog ang kanyang phone at nakita nga niya ang kanyang nobyo na si Zach ang tumatawag sa kanya through video call. Napabuntong hininga muna siya bago niya sinagot ang tawag nito. "Hi love!" Nakangiti pa na bati ni Amanda sa kanyang nobyo. "Kamusta ka dyan? Nag-asikaso ka na ba ng mga kailangan natin para sa kasal?" Agad na tanong ni Zach mula sa kabilang linya. "Love, kakarating ko pa lang dito kahapon. Bala ko muna sana magpahinga at saka sa mga susunod na linggo ko na lang aasikasuhin ang mga kakailanganin natin sa kasal." Mahinahon pa na sagot ni Amanda sa kanyang nobyo. "What? Di ba kaya nga kita pinayagang umuwi ng Pinas para mag-asikaso na ng kasal natin? Bakit di mo muna yun unahin bago ka magpahinga?" Inis na sagot ni Zach kay Amanda at kita nga ni Amanda ang galit na ekspresyon ng mukha ng kanyang nobyo kaya bigla siyang natigilan at hindi agad nakapagsalita. "Hindi ka na nakapagsalita pa dyan. Siguro nakapagkita ka na kaagad sa lalaki mo dyan," sabi pa ni Zach. Napakurap-kurap naman si Amanda at saka siya napabuntong hininga. "Love, bakit ka ba nagkakaganyan? Kakarating ko lang kahapon at medyo masakit pa ang ulo ko, kaya gusto ko munang magpahinga. Halos kagigising ko pa nga lang, tas pag-iisipan mo na ako kaagad ng ganyan?" Kunot noon naman na sagot ni Amanda sa kanyang nobyo. "Siguraduhin mo lang, Amanda, dahil akin ka lang." Matapang na sagot ni Zach kay Amanda at nag-iigtingan pa ang kanyang panga. Si Zach kasi may pagkasiloso talaga at medyo obsessed nga kay Amanda. Kaya nga agad niya itong inaya na magpakasal. "Zach, kung wala kang tiwala sa akin, itigil na lamang natin ang kasal na to. At kapag kalmado at may tiwala ka na sa akin, saka na lamang natin muling pag-usapan ng tungkol sa kasal." Sagot ni Amanda. Sa kanya pinutol ang tawag ni Zach. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Amanda pagkatapos siyang maibaba ang tawag nila ni Zach. Nakilala kasi ni Sofia si Zach dahil nga pareho silang modelo. Unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ni Amanda sa binata dahil napakabait nga nito. Pero nung naging nobya na nga niya ito ay minsan napapansin nga ni Amanda na kung minsan mainitin ang ulo ni Zach at napakasiloso pa nga nito. Kaya nga minsan di na lamang siya nakikipag-usap sa ibang kasamahan nila kahit babae nga pinagsesilosan din ito eh. Ang gusto kasi nito sa kanya ibubuhos ang atensyon ni Amanda kapag magkasama sila. Bukod din sa pagmamodelo, may sarili ding kumpanya si Zach at sadyang pangarap lamang nitong magmodelo noon kaya pinursige nito na maging isang modelo kahit may sarili na nga itong kumpanya. Pagkatapos makipag-usap ni Amanda sa kanyang nobyo, biglang pumangit na ang mood niya kaya nagpasya na lamang siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. At agad dumiretso sa kanilang silid at balak niyang magpalit na muna ng damit dahil parang gusto niyang mag-swimming ngayon para naman maginhawaan kahit papaano ang kanyang katawan. Pagkatapos magpalit ng damit, agad na nga siyang dumiretso sa kanilang swimming pool. At bago pa siya makarating doon, nasa lubong niya ang kanyang kapatid na si Felicity. Inaaya nga rin niya itong mag-swimming para may kasama naman siya doon. Agad naman pumayag si Felicity at agad ding nagpalit ng kanyang damit at sumunod sa ate Amanda niya. "Ate, namiss mo bang mag-swimming at nag-aya ka ngayon?" Nakangiti pang tanong ni ate Felicity sa ate Amanda niya. Agad namang initian ni Amanda ang kanyang kapatid, nakakalublob pa lang sa pool. "Medyo, pero gusto ko lamang maginhawaan kahit papano," sagot ni Amanda sa kanyang kapatid.
Nakakainis kasi ang Kuya Zack mo eh. Kakarating ko lang naman pero gusto mag-asikaso kagad ako para sa kasal namin? Nakairap pa na sabi ni Amanda. Bigla namang natawa si Felicity sa sinabi ng ate Amanda niya. Alam mo ate, kung ako lang ha, ayoko talaga dyan sa nobyo mo. Mas gusto ko pa si Kuya Dimitri kaysa sa kanya. Bakit hindi na lang kasi si Kuya Dimitri ulit ang gustuhin mo ate? Sagot ni Felicity sa ate Amanda niya. Minsan lang kasi nakita ni Felicity ang nobyo ng ate niya at kagaya ng mga magulang nila hindi talaga nila gusto ang karakas ng nobyo ni Amanda. Bakit naman napasok sa usapan natin si Dimitri? Nakairap pa na tanong ni Amanda sa kanyang kapatid. Ate, alam ko naman na noon mo pa gusto si Kuya Dimitri, di ba? Kaya bakit hindi na lang siya? Di hamak namang mas gwapo si Kuya Dimitri kaysa dyan sa Zack mo na yan. Isa pa, talagang mabait si Kuya Dimitri. May pagkamasungit nga lang talaga kung minsan. Sagot ni Felicity sa ate Amanda niya. Bigla namang natigilan si Amanda. Hindi nakasagot sa kanyang kapatid dahil may punto naman talaga ito. Kung paghahambingin mo nga naman si Zack at Dimitri, talagang mas gwapo si Dimitri dito. At kung sa ugali naman ang pagbabasihan, talagang mas mabait at magalang naman si Dimitri kumpara kay Zack. At isa pa, alam naman ni Amanda na hindi nga boto ang kanyang mga magulang sa kanyang nobyo. Hindi ka na nakasagot, ate. Tama ko, di ba? Nakangisi pa na tanong ni Felicity sa ate Amanda niya. Iwanan mo na lang kasi yung si Zack mo na yan. Team Kuya Dimitri ako. Kahit sila mommy ayaw rin dyan sa Zack mo kaya na yan. Kasi hindi rin nila gustong ugali niyan. Dagdag pa ni Felicity at napapairap pa nga ito habang sinasabi yon. Napabuntong hininga naman si Amanda at hindi nagsalita. Saka siya sumisid muli sa pool. Nanatili lamang naman si Felicity sa kanyang pwesto. Pinanood ng ate Amanda niya at hinintay na bumalik ito sa kanyang pwesto. Ano, nahimasmasan ka na ba ate? Tanong na Felicity sa ate niya nang bumalik na nga ito sa kanyang pwesto. Naupo naman na muna si Amanda sa gilid ng pool, katabi ng kanyang kapatid at saka siya bumuntong hininga. Alam mo, Felicity, hindi mo pa kasi nararanasan na magmahal kaya mo nasasabi ang mga bagay na yan. Ngayon, madali lang sabihin sa'yo mga yan pero kapag nagmahal ka na, malalaman mo na hindi madali ang magdesisyon tungkol sa ganyang bagay. Sagot ni Amanda sa kanyang kapatid. Siguro nga ate, bata pa ako at di ko pa nararanasan na magmahal ng ganyan na sinasabi mo. Pero iba naman kasi ang sa amin. Buwabase kami sa nakikita namin sa nobyo mo. Kung sa sinasabi mo na hindi pa ako nakakaranas magmahal, bakit sila mommy? Ayaw din nila sa nobyo mo. Paano mo mapapaliwanag sa amin yon? Sagot ni Felicity sa ate Amanda niya. Muli nga, napabuntong hininga na lamang si Amanda at talagang ayaw patalo ng kanyang madaldal na kapatid sa kanya. Sa totoo lang, parang nagpadalos-dalos nga talaga siya sa desisyon niya nung sinagot niya si Zack. Nung mga panahon na yun kasi gusto niyang makamove on kaagad kay Dimitri, sakto naman ngang naligaw sa kanya si Zack kaya niya to sinagot. Pero sa pagtagal nga ng kanilang relasyon, natutunan na rin niyang mahalin talaga si Zack. Yun nga lang nagbago ng ugali nito mula nang maging sila na. Nung bago pa lamang naman sila ni Zack, ayos pa naman ang kanilang relasyon. Sweet, caring at mapagmahal si Zack sa kanya. Pero noong kalaunan nga'y talagang nag-iba na ang ugali nito. Ang dating mabait na Zack na nakilala niya, unti-unti na ngang nagiging masungit at mainitin ang ulo. Di naman din niya kasi ito mabitawan dahil totoo na mahal na rin naman niya talaga ito. May mga pagkakataon lang talaga na bigla siyang napapaisip sa pag-iiba ng ugali ng kanyang nobyo. Hayaan mo at pag-iisipan ko rin ang tungkol sa bagay na yan. Pero sa ngayon gusto ko na munang mag-enjoy. Narito muli ako sa Pinas dahil na-miss ko talaga ang ganito kainit na panahon. At na-miss ko rin talaga ang mansyon kaya mag-enjoy na lang muna ako. Kakalimutan ko muna saglit ang mga isipin kong yan. Sagot ni Amanda sa kanyang kapatid. Nginitian naman ni Felicity ang ate Amanda niya. Kahit siya naman namimiss na ang ate Amanda niya dahil ilang taon na din talaga silang hindi nakapag-bonding nito. Pinagpatuloy naman nilang magkakapatid ang kanilang paglangoy at nag-enjoy na nga muna silang dalawa. Dinalhan pa nga sila ng mommy nila na makakain nila doon at tuwang-tuwa nga rin ito na makitang nagbabonding ang dalawa niyang anak. Shit, how dare you Amanda?
Ines sa sigaw ni Zack nang bigla na lang siyang babaan ng phone ni Amanda. Abalang-abala kasi siya sa kanyang kumpanya ngayon kasi si Amanda na lamang muna ang pinag-aasikaso niya para sa kanilang kasal at pinag-usapan na rin nila tong dalawa. Pumayag naman si Amanda doon kaya ito muna ang bumalik ng Pinas. Muli na namang i-denial ni Zack ang numero ni Amanda. Pero hindi na nga niya ito makontak at mukhang ini-off na nga nito ang phone nito. Kaya naman, lalong nagalit si Zack at naihagis pa nga niya ang mga papeles na nasa kanyang harapan. Sakto naman bumukas ang pinto ng opisina ni Zack. Pumasok ang ama nito at gulat na gulat pa nga ito sa kanyang nadatnan. Dahil pagkabukas nga niya, kitang-kita niya, nagliliparan ng mga papeles ang ibinato ng kanyang anak. "Hey, what's happening here?" Dumadagundong na sabi ng ama ni Zack na si Mr. Walter. Nagulat naman si Zack sa biglaang pagsulpot ng kanyang ama sa kanyang opisina. Kaya naman napabuntong hininga na lamang talaga siya. "Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka ha? Napapansin ko nagiging mainitin na ang ulo mo nitong mga nakarang araw," sabi ni waiter sa kanyang anak. Tsaka siya naglakad papalapit sa table nito at naupo na sa upuan na nasa harap ng kanyang anak. "Sorry, Dad," mahinang sagot ni Zack sa kanyang ama. "May problema ka ba, anak? Pwede mo naman yung sabihin sa amin ng mommy mo. Kung may problema dito sa kumpanya, maaari ka naman naming tulungan," sabi pa ng ama ni Zack sa kanya. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Zack. Tsaka siya seryosong tumingin sa kanyang ama. "Si Amanda po kasi, Dad. Napag-usapan naman na po namin siya ang mag-aasikaso ng mga kakailanganin namin sa kasal. Total gusto niya na makasal kami sa Pilipinas. Pero tumawag po ako sa kanya at ang sagot niya sa akin ngayon, magpapahinga raw po muna siya bago niya yun asikasuhin," sagot ni Zack sa kanyang ama at ang tono pa ng pananalita nito ay parang nagpapaawa sa kanyang ama. "Si Amanda? Di ba kaalis pa lamang niya rito?" Kunot noong tanong ni Walter kay Zack. "Yes, Dad, nung isang araw po," sagot ni Zack kasabay ng kanyang pagtango. Napabuntong hininga si Walter. Napapailing na lamang talaga siya sa kanyang anak. "Zack, anak, ilang taon ding narito si Amanda at matagal-tagal din niyang di nakasamang kanyang pamilya kaya hayaan mo muna siya mag-enjoy kasama ng pamilya niya roon," pariwanag ni Walter kay Zack. "At isa pa, ano bang kinagagalit mo? Kakarating pa lang ni Amanda doon. Natural na magpahinga yung tao dahil pagod sa biyahe yon," dagdag pa ni Walter. Di naman nakapagsalita si Zack. Nagyuko na lamang siya ng kanyang ulo. Di niya rin kasi talaga maintindihan ang sarili niya dahil gusto na kasi niya talagang maikasal sila ni Amanda sa lalong madaling panahon. Kaya nga siya pumayag sa gusto nitong mangyari na sa Pilipinas ganapin ang kanilang kasal. Pero ngayon ngang narito na ito at gusto niya sanang madaliin ang lahat. "Anak, napakaswerte mo na dahil napakabait na bata ni Amanda. Family-oriented siya at isa yan sa mga nagustuhan ko sa kanya. At talaga namang wala akong masabi sa nobya mo. Kaya naman anak, huwag mo sanang pilitin o ipitin o sakalin si Amanda dahil lang sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Tao si Amanda at hindi robot. Marunong ding mapagod yun kaya pagpahingahin mo na muna yung tao," sabi pa ni Walter sa kanyang anak nang di na nga ito makapagsalita pa. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Zack. At saka siya dahan-dahang tumango sa kanyang ama. "Anak, mabuti pa. Para sa ikapapanatag mo, tapusin mo lahat ng dapat mong tapusin at sumunod ka kay Amanda sa Pinas para naman di ka ganyan palagi. Isa pa, dapat ka ring tumulong sa mga kakailanganin niyo sa kasal. Hindi yung pababayaan mo lang si Amanda sa lahat ng kakailanganin niyo. Kayong dalawang ikakasal at hindi siya lamang," sabi pa ni Walter at parang naiinis na rin kasi talaga siya sa inuugali ng kanyang anak. "Ayusin mong trabaho mo para makaalis ka na kaagad. Hindi yung pati kumpanya baka idamay mo pa sa init ng ulo mo. Ayusin mo rin ang pag-uugali mo ngayon, Zack. Napapansin ko yung pagiging mainitin ng ulo mo na dati naman hindi ka ganyan. Huwag mong hintayin na sumuko sa iyo ang babaeng pinakamamahal mo dahil hindi siyang mawawalan kundi ikaw. Tandaan mo yan, Zack?" sabi pa ni Walter. Saka siya tumayo at diretsong lumabas ng opisina ni Zack. Balak lang talaga kasi ni Walter na kamustahin ang kanyang anak sa opisina nito. Pero mukhang di nga maganda ang mood ng kanyang anak. At kahit siya nasila na rin ang mood sa pinapakitang ugali ng kanyang anak ngayon.
Nang mapag-isa na si Zack sa kanyang opisina, napahilot na nga lamang siya sa kanyang sentido dahil parang biglang sumakit iyon. Di na kasi niya talaga alam anong uunahin niyang gawin ngayon. Gusto na nga niya talagang sundan si Amanda sa Pinas, pero napakarami pa ng mga dapat niyang gawin at tambak talaga ang mga paperworks na dapat nga niyang basahin at gawin. Kaya naman, doble-doble lang init ang kanyang ulo ngayon sa dami na ng kanyang iniisip.